Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkips Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong very feisty, witty, no, smart at hindi matibag-tibag at naging katapat, no? Naging ano po siya? Equalizer. Di ba? Ang tinutukoy po natin mga kababayan ay walang iba kundi si, naku, sumisikat ito. Ano ba? For senator na ba sa 2028? Walang iba kundi si Yusek Attorney Claire Castro. Kaparis po natin yan. Isa rin pong vlogger, influencer. Yusek Castro for senator. Tinawag ko pong equalizer. Kasi para po siya yung yung mga kalaban ng mga garapata ni Digong. Diba? Sabi niya shout out to Maestro Paul Sabi ni Attorney Claire tinawag siyang attack dog. Aso daw siya, aso. Aso ng gobyernong Marcos. Sabi niya, sino bang umaatake sa aso? Di ba mga garapata? Ano po sa English ang garapata? Lies? Tama. Sa English, lies. Mga sinungaling yung mga Duterte vloggers Mga Duterte vloggers. Sino ba yan? Wala tayong binabanggit. Di ba? Mga fake news maker, mga kababayan, no? Pinaninindigan pa nila ang kanilang pami-make news. Okay? At ganoon din po si Representative Ace Barbers. Dako. Nangyari si Representative Ace Barbers, no? Siya po ay sinampahan ng kaso. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At may God bless us all. So puntahan na natin mga kababayan, maiksi lang to. Ang nagiging sikat ngayon, no? Patuloy na ginagarapata ng mga Duterte minions at walang iba kundi si Yusek Attorney Claire Castro, no? Kasi po kung ano-ano na po ang tinatawag kay Yusek Castro. Nandiyan na nga po yung attack dog, attorney no case, no? Patuloy siyang binibira, pine-personal, ad hominem, no? Sinisira, no? At patuloy na gigibain ito ng mga Duterte minions. Kasi nabasag po nabasag yung kaululan, katangahan, kabobohan ng mga Duterte minions. Hindi nila kaya si Attorney Claire. Akala nila hindi sila papatulan, no? Siguro iniisip nila, another ano lang ito, another dust, no? Na pwede nating walisin. No, kakalkalin natin ang baho niya. Pero anong nakalkal lang nilang baho? Yung nakulong si Attorney Claire? Yung dinipensahan niya yung kliyente niya, mga katrabaho niya, ano nangyari? Kinasuhan niya yung mga pulis, kinatigan siya. So yun lang. Di ba? Wala silang makalkal. Kasi bakit? Magaling ang Attorney Claire, di ba? Basag na basag sila, no? Kampihan sila sa iisang tao lang. Di ba? Kala nyo, matitibag ninyo. Kayo ang yuyuko dyan. Ngayon mga kababayan, ano na naman yung tinawag sa kanya? May isa dyan na nagsabi sa kanya, sinabi to ni Attorney Claire, shout out isa daw siyang butangera. Butangera? Butangera ba yung trabaho niya? Na isang Yusek ng PCO? To communicate? Kung ano man yung nasa gobyerno, sagutin yung mga tanong sa media. Butangera ba yun? Ano ba para sa inyo ang isang butangera? Ito hindi ko po gawa-gawa to Napanood ko po ito kay Maestro Paul, no? Si Maestro Paul po magpapatunay sa inyo. Maestro Paul TV. Puntahan nyo, meron siya doon. Dahil pinapakita ni Maestro Paul yung mga video ni Attorney Claire. Tinawag siyang butangera. Siyempre, dedepensa ang butihing Yusek Castro. Paano mo nasabing butangera
si Yusek Castro. Ano definition nyo ng butangera? Ano ang nakita nyo na pag-uugali at ikinilos ni Attorney Claire na para matawag nyo siyang butangera? Diba? Nagsasalita lang siya sa podium, sa kanyang video vlog, dahil isa po siyang vlogger, influencer din. Nakakitaan nyo ba ng pagiging butangera? Baka hindi nyo alam ibig sabihin ng butangera, no? Pasitabi na lang po sa mga taong ganito, ha. Yung butangera sa akin, yung nananakit, ha? Yung parang ugali mo, ugaling burak, siga-siga ka, wala kang moral values, mura ka ng mura, lahat minumura mo, nandiyan ka sa kalye, nagsisisigaw ka, lahat inaaway mo. Diba? Ganon eh, siga ka eh, maton ka, mabunganga ka. Eh syempre si Attorney Claire, lawyer yan eh, vlogger, influencer, tagapagsalita, press eh, palace press officer. Oh, kailangan niya magsalita, pero the way na butangera, diba? Hindi nyo yata alam ibig sabihin nyo. So sino man nagsabi sa kay Attorney Claire, diba? Sino ang totoong butangera, mga kababayan? Eh di si Sara Duterte. Tingnan nyo na lang yung history niya, diba? Nadapak ng sheriff, inaawat na, ayaw paawat. Yun ang butangera. Si Attorney Claire, nasa presinto, siyempre galit siya, pero nanakit ba siya? Natural sa atin, pag galit tayo, mataas ang boses natin. Butangera na yun? Si Sara Duterte, butangera. Ano pa, yung ginawa niya? Ha? Doon sa kanyang pagmumura, pagbabanta. Ganon ang ugaling butangera. Eh kayo, nakita nyo lang na nasa presinto si Attorney Claire way back a decade ago, yun na, butangera na yun? Really? Yun ang definition nyo ng butangera? Nakarinig ba kayo ng pagmumura, pagbabanta sa butihing Yusek Castro? Wow! Malinis! Wow! Siguro yung nagsabi ng butangera, napakalinis niya, no? Parang yung sinabi ni Christ, those who do not have sin, cast a first stone. Oh, di ba? Wow, kasi bakit? Ha? Bakit mga kababayan? Eh, sabog na sabog sila eh. Wala silang ma-counter sa mga realidad, no? Yung reality check na sinasabi ni Attorney Claire. Ang butangera pa, si Digong. Di ba? Kayo, pamilya Duterte, butangera. Butangero, mga walang iya. Tapos, i-reverse ninyo, ibabato nyo, deflection. Wow, ang galing. Diba? Ang totoong butangera dito, butangero, mga Duterte at mga minions ninyo. Bakit? Kasi sabog na sabog ang mga pamimake news ninyo. Binasag, pinakcheck kayo ng isang magaling na Yusek Attorney Claire Castro. Kaya no way. No, kahit ano pang sabihin ninyo, wala kayong mapakitang pruweba. Attack dog, butangera, madaldal. Really? Sino hindi madaldal? Maski na nga ang pipi, madaldal eh. Oh, visit, wala na kayong maibato kasi. Ha? Basag na basag kayo. Kaya yan na lang, puro ad hominem. Diyan kayong magaling eh. Ad hominem, pamimake news. Wow, ewan mga kababayan. O now, punta naman tayo dito sa chairman ng Quadcom, ha? Na si Representative Ace Barbers. Sinampahan po siya ng kasong cyber libel nung mga vloggers ni Duterte at yung iba pa na tinatawag daw sila, no? Ba, inamin nyo ba? Kayo ba yun? Ha? Na Pogo, funded by Pogo money. Mga narco politics daw, oh? Mga narco vloggers. Sorry naman, di narco politics ha. Narco vloggers daw kasi tawag ni Ace Barber dati. So may mga mangilan-ngilan dyan na nagpunta sa korte at dinimanda po ng cyber libel si Representative Barbers. So,
pinapatunayan nyo lang na kayo yon. Wala namang binanggit ang butihing anong tawag dito? Si Ace Barber. Kumbaga kayo, panggulo lang kayo You are deflecting the issue. No? Piling kayo pa ngayon ng biktima. At si Ace Barber ang ano ba yun? Nang bibiktima sa inyo. Inalud nila, mga kababayan, ang dami nila, siyam yata sila. Inalud nila o inisip nila, sila yon, mga narco vloggers funded by Pogo. Wala namang binanggit si Ace Barber. Sinabi niya nga, wala man akong binanggit bakit ako ang nademanda? Diba? Buti sana kung may binanggit na ganong pangalan, Maria Makiling, Juan Tamad, Pedro Penduko, o doon kayo magdemanda. Pero wala pero ngayon, nakilala tuloy kayo. Ayan ba yung admission? Ina-admit ninyo? Tatanong lang ina-admit ba ninyo na kayo yung tinutukoy na narco vloggers? Funded by Pogo? Diba? Nag-aano lang kayo nagpapapansin. Bakit hindi nyo yung gawin sa Tricom? Diba? Pinapatawag kayo. Ang lagi nyong punta korte. Diba? Wow. So, ang tatapang yung pumunta sa korte, pero pag kayo, tatanungin lang naman kayo kung ano alam ninyo, ayaw nyong sabihin. Kasi bakit? Ang alam nyo kasi fake news. Diba? Nakakaya mga kababayan. Nagsampa ng kaso, cyber libel. Mga walang iya. Hindi naman sila ang pinangalanan. Ano pa ang sabi dyan ni Ace Barber? This is a pure harassment. Oo. Tila biglang ako ang biktima, si Representative Barbers, matapos siyang sampahan ng libel ng mga vloggers na kanya raw diretsahang inakasuhan bilang narco at Pogo vlogger. Direkta daw. Wala. Ako, sa totoo lang, wala naman akong narinig na pangalan na binanggit si Representative Barbers Kasi pinanonood ko yun wala siyang pinangalanan na, ganito, Maria Makiling, Juan Tamad, wala po. Kaya itong mga nagsampa ng mga kaso na ito, papapansin lang. Para mawala yung issue sa kanila. Feeling nila, biktima po sila. Biktima sila, Sige, kayo na magaling. No, sige, good luck. Ako mga kababayan, inaantay ko lang yung resulta ng mga pinal nitong TRO sa Supreme Court. At ito pa, pag ito hindi pinagbigyan ng korte, nako, kawawa kayo sa amin, no? Mariridicule talaga kayo, mga hinayupa kayo. Mga papansin, mga piling biktima, paawa effect, wala nang naniniwala sa inyo. Kasi kayo, mga vloggers, mga nanyo. Mga, ewan ko, mga brown starfish liquor ni Digong. Putragis na yan, natawa ako. Sila pa ngayon ang biktima, mga kababayan. Ewan ko. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.